Siniguro ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan ng dating kongresista na si Zaldico sakaling maibalik siya sa bansa sa kabila ng mga alegasyon ng pagkakasangkot sa korupsyon sa flood control projects. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tiniyak ng Malacanang na mabibigyan ng proteksyon ng pugante at dating kongresista na si Zaldico oras na maiuwi siya sa bansa. Binigyang diin nito na ipagkakaloob kay Ko ang kanyang karapatan kahit siya ang itinuturong isa sa mga nasa likod ng korupsyon hinggil sa flood control projects. The government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Gayunman, ipinunto ng palasyo na kailangan din munang mapatunayan kung mayroon nga bang death threat ang kongresista. Saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? If you cannot prove that death threats against Zaldico, so dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? Iginiit pa ng palasyo ang pagkakahuli kay Ko, taliwas sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque na fake news umano ito, bagay na sinalag ng Malacanang. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Sa tanong kung bakit wala pang inilalabas na patunay ng pagkakahuli kay Ko, sinabi ng palasyo, kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Una nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiuwi sa bansa at mapapanagot ang dating kongresista. Nakatakda ng magpadala ng high-level coordination team ang pamahalaan sa Czech Republic para tumutok sa kaso at maibalik sa bansa si Ko. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.